master, pansin ko lang dito sa cross na to, parang may mga tama siya ng bala. Di ba ang kwento mo sa akin, mahilig magtumira ng unggoy yung papa mo, I mean mamaril. Oo. Sige, kwento mo muna yung part na yun. Ang creepy. Tapos malagi siyang nagsusuka. Yung dito ni mama, yung balikat niya. Yung balikat ng mama mo, sinisip-sip ng kapatid mo? Oo. Nakita niya bata iba ng itsura, puti na baby. Tapos yung hawakan ni nanay, parang wala na buto talaga baby lahat. Matutulog na ako yung nasa auto ko. Utak ko lahat, so nakikita baby. Ay, kinilabutan ako talaga din guys. Pakinggan natin yung story niya. Welcome to my channel mga master. Ito yung mga patay sa likod. Nakikita nyo yan, may malaking krus dyan. Sabi nila, napakarami daw nagpaparamdam dyan. So isa itong sementeryo dito po sa Davao. Pero hindi na natin sasabihin kung saan. Pero ito, siguro, Bepe pala sasabihin mo sa mga nagsasabi na bakit laging ganyan ba yung suot mo sa vlog? Actually yung damit ko, dalawa-dalawa. Pag bumibili ako, dalawa-dalawa. O alam nyo na guys, baka sabihin nyo hindi siya naliligo. Fresh yan, mas fresh pa yan sa akin. So bagong hairstyle mga master. So ngayon, ikutin natin to kasama aking BFF. Dalawa lang po kami, wala muna akong cameraman ngayon. Sinibak ko, charot. Kasi basta, long story. Tapos ngayon guys, ikutin natin to. At kung bago ka lang, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Please lang. So let's go. So mga master, makikita nyo yung mga kabahayan dyan sa likod. At ito na nga yung sementeryo. Actually mga master, pasensya na kayo, wala talaga sa plano tong vlog namin. At talagang wala kaming masyadong idea sa sementeryo to. Pero isa ito sa mga sinasabi nilang marami daw nagpaparandam umano. Saan dito ba dito? Ha? Diyan ba yan? Meron kaming hinahanap yung puntod ng papa ni BFF. Ito? Ito? Hindi, dito. Ingat ha. Andiyan na. Ito na ba yun? Ito. Bepe, pag nakita mo siya ha, yung... Oo. Hello po. Emmanuel din, no? Sino nagsira ng ano mo? So BFF, anong masasabi mo ngayong nakita mo yung papa mo? Ano, wala. Wala kasi mga practice, hindi ko siya na ano din. Hindi mo naabutan. Oo nga pala mga master, kinuwento sa akin ni BFF, itong kanyang papa ay pinanganak ka. Nasa tiyan ka pa lang? Oo, 94, 93 namatay yan. Isang taong ka pa lang? Hindi, ibig sabihin, ano siya, 93 namatay, 94 ako. 1994 ka, nasa tiyan pa lang. So BFF, anong message mo sa kanya kung sakaling nabubuhay siya? What do you want? Siguro kasi ano daw si papa dati nung bago siya mamatay, naghahanga din siya ng isang anak na lalaki. Wait lang guys bago mamatay ang papa mo, naghahanga siya ng anak na lalaki. Kasi ngayon, ano nangyari BFF? Naging babae siya. Hindi, ano message mo lang sa kanya? Total ikaw, di pa sa pang 24 ka sa inyo. Kasi mga master, kung hindi nyo nalalaman ng aking BFF, siya po yung nagbigay sa akin ng opportunity dito po sa Davao City kung bakit ko nalaman dito, kung paano ako nakarating dito, dahil nagkakilala po kami sa concert ni Celine Dion. O yung mga lumang subscriber, alam po nila yan. So yung mga bago, welcome kayo. At saka sa mga bagong OFW din na subscribers, maraming salamat. Tapos continue mo, message? BFF. Anong klaseng message? Hindi ko maano. Ano yung message mo sa papa mo? Kung sakaling buhay siya ngayon, makakausap mo siya. Total nakatungtong tayo sa nitso ng papa mo. Ano yung masasabi mo BFF sa kanya? Sana nabutan ko pa siya dito kasi para maranasan ko din yung buhay na medyo marangya. Kasi ako lang yata yung para maghirap dito kasi lahat ng mga kapatid ko naranasan lang medyo marangya yung buhay. Yung dalawang kapatid, may sila sarili silang mga ba. Marangya ka naman, bigla nga nagugutom Hindi kasi yung kumbaga hindi yung ikaw yung kumakayod ba, kumbaga yung papa mo yung nag-ano sa'yo, papa mo yung buhay. Kasi independent ako, BFF. Independent talaga ako. So yung mga masa, ito yung puntod ng kanyang tatay na inaapakan namin yun. Parang
nakakalungkot mga isipin. Ako, imagine ko din guys kung nasa yung tatay ko ngayon, yung nakapanood po ng vlog namin ni Miss Ray Castura. Nakakaingit yung may papa din minsan. Diba? Minsan pag may gusto akong bibilihin, siguro papabili mo sa papa mo. Ngayon wala kang maano kasi, kumbaga, ikaw talaga yung magsisika para mabili mo yung gusto mo. Nung pumunta ako dito, BPF, nung inutosan ako nila kasi nga ako lang yung may time, sabi nila, pumunta ka dun sa papa mo, magsindi ka dun, maglinisan dun, sabi ko talaga nakara, sabi ko, magparanong ka kayo sa akin kasi hindi kita feel. Hindi ka talaga. Alam mo, BPF, parang hindi mo feel na may tatay, ganun, wait lang. Hindi ko, wala kasi akong, ano ba, kumbaga wala akong tawag dito. Ang hirap. Wala akong idea na paano ko siya kakausapin, kasi nga, hindi mo naranasan magkatatay. Hindi. Pero yung mga nakikita mong magtatay dyan, minsan kunyari may makakausap ka matanda o medyo ano na mga daddy na, ano mo, paano mo na, ano, nai-imagine mo diba na minsan tatay mo sila? Ganun. Hindi. Hindi naman. Hindi. Kasi nagkaroon ako ng pangalawang ama kaso salbahe eh. Halos bugbog kami araw-araw. Kaya kumbaga wala talaga akong maisip na ama ganyan. So parang hindi ka masyado nangungulila sa tatay? Hindi. Kaya ano, nagpunta ako dito, ano ba? Kasi hindi ko sabi ko, maparamdam ka kaya? Sabi ko, sabi mo, maparamdam ka kaya? Alam mo nangyari, BPF. Hindi siya nagparamdam ng araw na yun, BPF, pero sa gabi, BPF, nagparamdam siya, parang, pero hindi ko siya nakikita, pero hindi ako makatulog, BPF, kasi sa paragin, yung matutulog na ako, yung nasa utak ko, lahat, netso nakikita, BPF. Yun. Sabi ko sa letter na ako feeling na ano, nagparamdam, kasi hindi talaga makatulog, BPF, dalawang araw yung BPF, netso talaga nakikita ko yung BPF lahat. Kita mo yung puro netso siya. So yun nga mga master, kung yun nga hindi naman siya totally nangulila sa tatay niya. Ako naman kung kunyari hindi ko sure kung buhay pa yung tatay ko, o comment below kung buhay ka pa ha. Charot. Masasabi ko man kung meron man akong inaapakang puntod ng isang tatay, masasabi ko lang na sana bago ka mamatay, kung buhay ka man, magpakita ka. Handa kaming makinig kung nasan ka, kasi kung napanood niyo po yung vlog namin ni Miss J Castura mga master, talagang ako, aminado ako, nangungulila ako sa tatay ko na pakiramdam ko bata pa lang ako, hindi niya ako minahal talaga. Ano lang, parang nagkaroon lang siya ng anak, ganun lang, parang ganun para sa akin. Pero sabi nga ng nanay ko, huwag kami nagtanim na sa manulog sa tatay namin, pakita namin, tumayo kami sa sariling paa. At ito na nga, gabi-gabi, lagi ako nakatayo sa sarili kong paa, nagbablog sa sementeryo. So, meron pa tayong nakakapangilabot na kwento ni BFF pagpunta natin doon, yung tungkol sa kanyang kapatid na di umano kinuha ng isang engkanto. Kinilabutan ako talaga dun guys, pakinggan natin yung story niya habang nag-iikot tayo sa cemetery nito. A few moments later. Bakit? Nakita pa kami. Gusto ko doon sa elevated siya. Sa vlog natin. Ano ba sa vlog natin? Ano ba? Sa vlog natin. Ano ba sa Toril? Sa Ligos? Punta tayo doon. Sige, diretso. Ingat sa butas. Actually, mga patay dito parang ang tagal-tagal na. Bagong pintura lang. Dito yun, di ba? Curious ako dito sa malaking to. What do you think? Ay, yung garang ito dalawang bata. Magkapatong. Ito ano ba ito, Bebe? Tabi po. Ito, ang dami nila. Ang dami pala dito. Ay, isang ano. Ayun, tapos may dalawang butas na bata na magkapatong. Tumalig yung nicho. Tumalig yung nicho. Sarap. Saan?
kuha. Kalingan. Kaya kata yung hindi ako nag-crash siya. Wala na dito ba? Wala na dito, puro pare-parehas ang patay. Wala naman ng mga number yung ano. Pader na dyan. Mandaan. Ibigay. Di ba guys, boring pag wala kang salita. Ano to? Man, we're here na. Sa tingin mo gano'n nakatagal tong sementerong to, mga master? Eh ano? BFF. So mga master, ikikwento lang saglit ni BFF sa atin yung nakakapangilabot na karanasan ng kanyang ina. Actually, saka na natin ikwento yung ibang part nito. Yung part 2, wow, sexy mo dito. Payat ka dito BFF. Payat ang talaga ako. So, yung naranasan niya tungkol dun sa kapatid niya. Anong nangyari dun BFF? Yung sabi mo, sinugod niyo sa albularyo. Hindi, ano doon na tayo sa part tayo. I-ano mo na para maiksi, hindi masyadong mahaba. albularyo? Oo, dahil nagkakasakit na ka mo. Oh, nagkasakit na siya. Yung bago siya mamatay sa ospital. Wait lang, ilang taon na tong kapatid mo? Wala pa siyang taon, BFF eh. Wala pa siyang taon. Wala pang isang taon. Wala pa. Baby pa. Baby pa siya. Tapos, nung dinala na sa ospital, bago siya namatay, may lumabas na uod dito sa uod. Uod na ano, malaki, tas biglang nawala. Sabi ni nanay. Saan banda? Dito sa ano, sa Are? hindi, sa gilid, bugan yung tawag doon. Singit. Singit. O tagiliran? Oo, sa singit. Sa singit talaga. Nilabasan yung kapatid mo, ang malaking uod. malaking uod sa singit? Sa singit, oo. Bago siya namatay. Bago siya namatay. Ngayon, ano, nung nasa ano na siya sa kabaong na siya, BFF, iba na yung ano niya, maputi na siya masyado, tas para na siyang walang buto. maputi masyado yung katawan niya. Yan, Tapos parang walang buto. wala na siyang buto. Tas Hindi ba siya inambalsamar? Hindi. Kasi di uso yung balsam pagbata eh. Sa bagay, oo, nung dati. Pero ngayon guys, disclaimer, iniimbalsa mo din yung mga bata, ini-injectan. So ngayon, ano yung nangyari? Yung kwento mo sa akin, yung sinasabi mo na susugod na siya sa ospital, yung karga na siya ng mama mo. Doon ako kinilabutan eh, mga master. Panoorin nyo to guys ha. Yung kinakarga siya ng nanay ko papuntang baryo kasi nga malayo yun eh. Familiar sa inyo yung lugar na Diwalwal, yung sa kabilang bundok. Diwalwal, Davao. Oo, Davao de Oro. Yung kabilang bundok yung... Kung sinasabi mo isusugod na yung kapatid mo na yun, na wala pang 1 year old. Dinala ni nanay sa ospital yung kapatid ko. Ngayon, ano yung nakita? Hindi siya nakita. Kumbaga kasi nga yung bundok, dasdaanan bundok. Yung, kasi wala kasing sasakyan doon, hindi nakakakita yung sasakyan. Kumbaga nilalakad lang 8 kilometers. Bundok to bababa sa 8 kilometers. Sa bundok talaga yung Diwalwal. Oo. Mabundok yun sa kabilang Diwalwal, yung kabila nun, yung puting bato. Ngayon, anong nangyari? Ano daw, yung habang naglalakad siya sa kagubatan, yung kapatid niya, yung kapatid ko dito yung nanay, nakaakbay din sa kanya. Naglalakad siya. Ngayon, dito yung ano niya, sinisip-sip yung ano niya, yung balikat niya, tapos bumibigat na yung bata. Ay, bumibigat na siya. Tas sinisip-sip yung alin? Yung dito ni mama, yung balikat niya. Yung balikat ng mama mo, sinisip-sip ng kapatid mo? Oo. Baka naman akala ng bata, suso yun, or gustong dumede ba ng bata? Siguro, pero ba't hindi niya pinadede? Naglalakad eh. Siguro, sabihin nating parang baka nagugutom, pero yung biglang bumigat kasi yung bata. Bumigat daw yung bata. Sobrang bigat na ng bata. Tapos yun, pagdala sa ospital, tapos ilang araw siya sa ospital bago siya namatay. Yung may pagbukas na sa singit niya, may lumabas na malaking uod na wala. Tapos yung sabi ng yung manggagamot,
dapat daw hindi dinala sa ospital, sa kanya dinala yung baby kasi nga daw gagaling pa yun kasi nga kinuha pa ng engkanto yun yung bata. Paano nasabi ng albularyo daw na kinuha ng engkanto yung Kasi kapatid Bebe, mo? Pinuntahan niya yung burol ng bata. Oo. Siya Bebe, nakita niya bata iba ng itsura, puti na Bebe, tas yun hawakan ni nanay, wala na buto talaga Bebe lahat. Ay! Wala nang buto. Tapos ano yung sinasabi mo? Din ako kinalabutan yung sa puno ng saging. Hindi, ano sabi ng albularyo? Ano? Hindi, si tatay yung pangalawa kong ama Bebe. Hindi, kwento mo muna kung paano nangyari nun. Kasi mga master, ganito kasi nangyari. No? Di ba ang kwento mo sa akin, mahilig magtumira ng unggoy yung papa mo. I mean, mamaril. Oo. Sige, kwento mo muna yung yung part na yon. Yung marami na siyang nahuhuli tapos hindi niya makuha, minsan na nalagta na lang yung ibaba. Tapos yung panghuli niya daw naghuli siya, tapos doon sa may bahay may nakita siya doon unggoy na malaki, tapos kamukha doon ng kapatid ko. Yung unggoy. Ano? Yung ginapitan ni tata yung unggoy, lumalaban dati yung pinatay niya yung Beper. Tapos yun doon na nag-start na nagkasakit yung kapatid ko. Ay. Doon na siya nag-start. Kumbaga yun yung mga nakuha niyang mga unggoy na marami na hindi niya nakuha, yung minsan nalagta na lang sa puno ng saging. Kumbaga yun ang naging kapalit. Kasi may sign niya nung una nung may pagpasok niya sa isang bahay, may nakita siyang malaking unggoy, tas ang mukha ng kapatid ko yung unggoy. Ay, kamukha ng kapatid mo yung nakita niya. Oo, na unggoy, oo. Yun yung first bago siya nagkasakit Bebe. Tas kasi nga maliit pa kami dati. Nung nasa isang malaki kaming bahay kasi sa bundok ba, malaki ng bahay Bebe, pinagawa talaga yung Bebe. Alam mo yung kapatid ko Bebe, sa totoo lang siya. Minsan nasa duyan namin nilalagay Bebe, tas kami mga tatlo magkakapatid, si ate, ako naglalaro Bebe. Alam mo yung kapatid Bebe, nasa baba na siya. Hindi man lang umiyak. Hindi, nasa baba na sa higna. May sapi na siya Bebe. Tas tumatawa siya Bebe, binibilang niya yung kamay niya. Eh, wala pang 1 taon yung bata? Wala pa. Hala, nagbibilang na ng kamay. Oo, nagbibilang siya. Oh my gosh, Tumatawa. umiiyak. Hindi, tumatawa. Tumatawa. Oo. Nagugulat. Ang creepy. Tapos malagi siyang nagsusuka. Hindi, doon ako kinalabutan. Bakit pa paano ang isang 1 year, bago pa wala pang 1 year old, kaya na magbilang ng... Pero hindi niya binabanggit yung number. Oo. Ginagano niya. Tapos tumatawa siya. Oo. Pero nag-start siya, nagkasakit BFF. Tapos dinala na sa ospital yun. Kung buhay pa yung kapatid mo na yun, ilang taon na siya ngayon? I think mga 20 plus BFF. 20 Ah. plus na siya. Mga 20... Kasi kasunod ko yun eh. Siya? Oh, nilibing na siya BFF. Tas, Ano yung nakita dun sa pinakakabaong niya? Hindi, wala namang nakita. Pero yung manggagamot na magaling yun BFF talaga dati. Pinuntahan niya yun sa simbahan yung bata. Nakita yun sa taol. Sabi niya, hindi na ito yung bata. Ay, hindi na yun sabi bata. ng manggagamot? Oo, hindi na. Dapat hindi niyo dinala sa hospital. Sabi niya. Dapat dinala niyo muna sa akin yung bata. Ay. Wala ka nakita? Ay, ano yun? Parang may ano ba? Dumaan pa. Yun BFF. Bago siya nawala. Tapos saan siya inilibing ngayon? Maganda sana mapuntahan natin sa Puntod. Tagum BFF, pero hindi ko na alam ngayon kasi yung Tagum pinapaganda na inalis na yung mga ibang puntod, tapos hindi namin nadadalaw yung simula So, lang. pagka may time, puntahan natin, no? Siguro, tingnan natin kung may record pa. Grabe yung bata yung BFF. So, ilang taon na sana ngayon yun? Mga 20 plus, mga 25 Ay, malaki na. or 27, ganyan. Kapatid mo sa mama at papa yun? Oo, hindi, kapatid sa nanay lang. Okay. Para siyang kubo na nasa parang kagubatan BFF, tapos bigla niya nakita yung unggoy. Yung time na bago makuha ng papa mo yung unggoy, nandun lang siya sa kubo. Oo. Ngayon, nung pinasok niya yung kubo, unang-una niya nakita yung unggoy, ano siya, kamukha ng kapatid ko. Sabi ni, nagkwento siya kay mama, sabi niya, Nit, yung nakita kong unggoy kanina, baka mukha ng anak natin, sabi niya. Binalikan niya yon para patayin. Oo, pinatay niya yung unggoy. Binalikan niya pa? Yun na yung pinatay niya talaga. Hinampas siya dito sa BFF sa taas. Sa ulo? Oo, tas tumirik yung dugo, napakataas daw. Oo, yun na yung BFF, doon na nag-start na magkasakit yung kapatid ko.